Hi, recap tayo movie here. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang Amerikanong pelikula na tinatawag na Bubble Boy. Spoilers ahead. Mag-ingat at maghanda. Synopsis. Isang batang lalaki na nagngangalang Jimmy Livingston ay ipinanganak na walang kahit anong immunity. Kahit isang maliit na mikrobyo ay maaaring pumatay sa kanya, kaya kailangan siyang ilagay sa isolation. Hindi siya maaaring humawak ng kahit ano nang hindi ito na-decontaminate. Kaya naman, kailangan niyang manirahan sa loob ng isang bubble-like plastic sphere upang mabuhay. Ang kanyang ina, si Mrs. Livingston, ay sobrang protective sa kanyang anak. Hanggang siya ay 4 na taong gulang, hindi siya pinayagang umuwi. Gayunpaman, pagkatapos niyang mag-4 na taon, siya at si Mr. Livingston ay dinala ang maliit na bata pauwi sa kanyang bubble. Ang kanyang kwarto ay mayroon ding malaking bubble, kaya maaari siyang maglakad sa loob nito. Ang bubble ay may mga nakausling kamay na maaaring gamitin ng kanyang mga magulang upang hawakan siya. Lahat ng kanyang mga laruan ay na-decontaminate upang maging libre sa pinakamaliit na mikrobyo at inilagay sa loob ng bubble. Si Jimmy ay nanirahan sa silid na iyon mula noon. Ayaw ni Mrs. Livingston na umalis siya sa bubble, kaya tinatapos niya ang lahat ng kwento sa pagtulog na ang prinsesa ay namatay dahil sila ay pinalaya. Siya ay pinapayagan lamang na manood ng isang TV channel at magbasa ng isang magazine, dahil iginiit ni Mrs. Livingston na iyon lamang ang nag-iisang nagawa. Ginagamit din niya ang nakausling mga braso upang gupitin ang buhok niya at yakapin ang kanyang anak. Si Mrs. Livingston ay isang matinding nasyonalista, kaya tinuturuan niya si Jimmy ng mga bagay na sa tingin niya ay makatwiran at pinipilit ang kanyang mga ideya sa kanya. Gayunpaman, ang kawawang si Jimmy ay hindi alam ang mas mabuti, kaya sama-sama na lamang siya. Ang lahat sa lungsod ay alam ang tungkol sa natatanging Bubble Boy, ngunit hindi ito naging kapakinabangan sa kanya. Sa halip, ang mga batang kapitbahay ay nagbabalot ng kanilang sarili sa plastic wrap at tinutokso si Jimmy sa labas ng kanyang tahanan, madalas na pinapaalis sila ni Mrs. Livingston. Kwento, ang tanging pagkain na kinakain ni Jimmy ay homemade. Isang sistema ng decontamination ang inilagay sa isang plastic tube, kung saan inilalagay ni Mrs. Livingston ang kanyang pagkain upang patayin ang mga mikrobyo bago makuha ni Jimmy. Si Jimmy ay 16 na taong gulang na ngayon. Isinalaysay niya na lumaki siya tulad ng ibang mga bata at masaya siya nang makatanggap siya ng electric guitar sa halip na kotse. Hanggang isang araw, nasa bintana siya nang makita niya ang isang bagong babae na kaedad niya na nagngangalang Chloe na lumipat sa kanyang kapitbahayan. Lumaki siyang nagkakagusto sa babae, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Higit pa rito, wala siyang alam tungkol sa pag-ibig o mga babae. Nararamdaman ng kanyang ina ang kanyang pagkagusto, at ikinukwento kay Jimmy ang tungkol sa isang batang lalaki na namatay dahil hinawakan niya ang next door whore. Sa mga susunod na taon, madalas na pinapanood ni Jimmy si Chloe sa kanyang mga bintana, napapansin din siya nito. Isinasalaysay niya na alam niyang may nangyayari sa kanya, ngunit hindi niya alam kung ano. Isang umaga, nagising siya na may pagtigas at natakot. Dahil hindi niya alam ang konsepto, pinalo niya ang sarili gamit ang bat, umiiyak siya at tinawag ang kanyang ina. Pumasok si Mrs. Livingston at pin-recite sa kanya ang Pledge of Allegiance hanggang siya ay kumalma. May grupo si Chloe ng mga popular na kaibigan na tinutokso si Jimmy, tinatawag siyang Bubble Boy. Siya ay tila nagtatanggol para sa kanya. Isang araw, kumatok siya sa pintuan ng Livingston at pinapasok siya ni Mr. Livingston. Nakikita niya ang sistema ng mga plastic tube sa buong bahay, at namamangha. Sinusundan niya ang tubo at nakarating sa silid ni Jimmy. Nabigla at kinakabahan si Jimmy dahil ang kanyang ina lamang ang babaeng nakausap niya. Kinausap siya ni Chloe at sinabi na gusto niya ang kanyang gitara. Sinubukan ni Jimmy na turuan siya na patugtugin ito gamit ang nakausling mga kamay. Nagsimula siyang mag-recite ng Pledge of Allegiance sa gitna nito. Simula noong araw na iyon, lagi na silang magkasama. Ayaw ni Mrs. Livingston ang kanilang pagkakaibigan, ngunit wala siyang magawa. Isang montage ng kanilang pagsasama ang sumunod. Binigyan niya ito ng isang guinea pig sa loob ng bola para sa kanyang kaarawan, at nagdala pa ng mga bata sa kanyang silid para sa Halloween. Isang gabi, sa kanyang kaarawan, isang lasing na Chloe ang pumasok sa silid ni Jimmy sa pamamagitan ng bintana. Sinubukan niyang pumasok sa bubble, sinasabing hindi niya kayang lumayo sa kanya. Gayunpaman, nawalan siya ng malay bago siya makapasok. Lumipat ang eksena sa prom night ni Chloe. Dumating ang kanyang perverted na kasintahan, si Mark, upang sunduin siya at si Jimmy ay nagdamdam. Inalok ni Mark si Jimmy ng sigarilyo ngunit hindi niya alam kung ano iyon. Isang gabi, nakita ni Jimmy sina Mark at Chloe na naglalampungan sa kanyang bintana. Kinabukasan, pumasok si Chloe sa silid ni Jimmy at ipinakita sa kanya ang kanyang engagement ring. Nagpropose na si Mark na pakasalan siya. Ang kanilang kasal ay ngayong weekend sa Niagara Falls, at dumating siya upang ipaalam kay Jimmy. Nadismaya si Jimmy ngunit hindi ipinakita sa kanyang mukha. Dinala rin niya ang isang regalo para kay Jimmy, na inilagay niya sa decontamination tube, ngunit hindi ito pinansin ni Jimmy. Sa halip, ibinalik niya ang guinea pig, at sinabing umalis na. Umalis si Chloe na may luha sa kanyang mga mata. Kalaunan, binuksan ni Jimmy ang regalo, at nakita niyang ito ay isang snow globe na may nakasulat na, I love you, sa loob. Sa kanyang pagkagulat, sumigaw siya ng pangalan ni Chloe at nagdesisyon na pumunta sa Niagara Falls upang pigilan ang kasal. Siya'y nagpagod upang makagawa ng portable bubble shield para sa kanyang sarili, at sa wakas ay nagtagumpay.
Pagkatapos, nagtago siya sa labas ng bahay nang hindi alam ng kanyang mga magulang. Masaya si Jimmy sa kanyang unang pagtakbo, nakarating siya sa istasyon ng bus at humingi ng tiket sa taong nandoon. Ngunit nakalimutan ni Jimmy na dalhin ang anumang pera. Pagkabahala, sinubukan niyang tumawid ng kalsada, nang biglang mahit siya ng bus. Lumipad siya pababa sa lupa, ngunit iniligtas siya ng kanyang bubble. Lumabas ang mga tao mula sa bus at nag-alok na samahan siya. Masaya namang tinanggap ito ni Jimmy, ngunit nalaman niyang kasapi pala sila ng isang relihiyosong kulto. Nang ipaalam niya ito, galit na itinapon siya ng mga ito palabas ng bus. Nakarating ang kulto sa kanilang destinasyon, kung saan inihayag ng kanilang pinuno na isang bilog na tao sa loob ng globo ang kanilang tagapagligtas na ipinadala ng Diyos. Natuklasan ng grupo na si Jimmy ang kanilang tagapagligtas, kaya nagsimula silang hanapin siya upang ilabas siya mula sa globo. Samantala, nakilala ni Jimmy ang isang motorsiklo na si Slim. Kinuwento ni Jimmy sa kanya ang pagmamahal ng kanyang buhay na ikakasal sa iba. Na-impress si Slim, at sa kabayaran, sinabi niya kay Jimmy ang kanyang dating kasintahan na si Wildfire na siya pa rin niyang mahal. Pagkatapos, inalok ni Slim si Jimmy ng sakay, at pareho silang pumunta sa Niagara Falls. Sa bahay, natuklasan ni Mrs. Livingston na nawawala si Jimmy at labis siyang nag-aalala. Nagtungo sina Mrs. Livingston at ang kanyang asawa upang hanapin si Jimmy, dahil maghihintay lamang ang pulisya ng 24 na oras bago mag-aksyon sa pagkawala. Sa ibang lugar, nakarating naman sina Slim at Jimmy sa Vegas at tumigil para magpahinga. Nag-enjoy sila sa casino, ngunit 2 araw na lang bago ang kasal ni Jimmy. Kaya iniwan niya si Slim sa club, nakaw na scooter, at tumakas. Pagkatapos ng paglalakbay, nakita ni Jimmy ang kotse ng kanyang mga magulang, na nagtatangkang pigilan siya. Sa bilis ng pangyayari, naaksidente si Jimmy. Ngunit swerte naman at naipit siya ng kanyang bubble sa tumatakbo na tren. Nakatakas siya sa kanyang ina ngunit ngayon ay nakapiit sa tren kasama ang mga talento mula sa freak show. Ipinakilala sa kanya ng mga freak ang kanilang boss na si Dr. Freak, na isang dwarf. Sa di inaasahang pangyayari, nasample niya ang lalaki sa lupa gamit ang kanyang bubble, at pinalaya ang iba pang freaks. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay patungo sa Niagara Falls. Ngunit hindi na niya magamit ang scooter ng mabuti, kaya nagtungo siya sa isang restaurant upang humingi ng sakay. Doon, pinagtutulungan ng ilang pulis ang isang lalaki na pinangalanan na si Push Pop. Nang sabihin ni Jimmy na wala siyang immunidad, inakala ng mga pulis na may nakakahawang sakit si Jimmy, at tumakas sila mula sa lugar. Sa kaguluhan, nasunog ang restaurant, at nag-alok si Push Pop ng sakay kay Jimmy. Pumayag din siyang dalhin siya sa Niagara Falls. Sa ibang dako, nakarating si Mrs. Livingston kay Dr. Frick, na nagsabi sa kanya na papunta si Jimmy sa Niagara Falls. Galit na tumawag si Mrs. Livingston kay Chloe at sigaw-sigawan siya sa pagtakas ni Jimmy. Habang kausap si Dr. Frick, ninakaw ng mga freak sa labas ang kanyang kotse. Patuloy ang paglalakbay ni Push Pop at Jimmy, nang maabyutin nila ng baka sa gitna ng kalsada. Nabahala si Push Pop dahil sa kanyang relihiyon, kaya't sumunod sa utos ng kanyang ina, sinabi ni Jimmy sa kanya na mali ang kanyang relihiyon. Ito'y na-offend si Push Pop, kaya iniwan niya si Jimmy sa kanyang sarili. Sa kakaiba niyang paraan, nakarating si Jimmy sa New York. Humingi siya ng sakay mula sa isang matanda na pinangalanan na si Pipi, na pumayag naman. Nagising si Jimmy kinabukasan at patuloy na nagmamaneho ang matanda. Maya-maya, napagtanto ni Jimmy na patay na pala si Pipi, at bumangga ang kotse sa isang billboard. Pumasok si Jimmy sa isang grocery store at tinawagan si Chloe. Sumagot si Mark at sinabing sumuko na si Jimmy, dahil magpapakasal na sila ni Chloe sa loob ng 1 oras. Wala nang pag-asa si Jimmy, kaya't tinawagan niya ang kanyang ina at hiningi na sunduin siya. Parehong pumunta ang kanyang mga magulang at sinakay siya sa kotse. Pumunta si Mrs. Livingston sa banyo, at habang wala siya, tinanong ni Mr. Livingston si Jimmy kung anong pakiramdam na makalabas para sa unang pagkakataon. Nagkausap ang ama at anak. Sinabi ni Mr. Livingston kay Jimmy na huwag sumuko bago subukan. Sa kanyang mga sinabi, tumakbo si Jimmy upang pigilan ang kasal. Nakita ito ni Mrs. Livingston, at sinundan siya sa kanilang kotse. Sa parehong oras, natagpuan ng kulto si Jimmy at sinundan din siya. Dumating din si Slim, kasama ang kanyang mga kaibigan na motorsiklo, upang iligtas si Jimmy. Nagtagpo si Slim ng mata kay Mrs. Livingston, na siya palang dating pag-ibig niya na si Wildfire. Sa pagtatapos, lahat sila'y nasa takbo ng runway ng eroplano. Lumipad ang eroplano at sumakay si Jimmy kasama ang isang matandang piloto. Tumungo sila sa Niagara Falls, ngunit nasira ang eroplano, kaya't nahulog si Jimmy sa talon. Pinigilan siya ng kanyang bubble na malunod. Sa kakaiba niyang paraan, nakalabas siya sa tubig at nagmadali sa kasal. Nasa loob na ng kapilya sina Chloe at Mark, nagpapalitan ng kanilang mga pangako. Nang pumasok si Jimmy sa simbahan, inihayag ang kanyang pagmamahal para sa kanya. Dahil ito ang kanyang huling pagkakataon upang kumbansihin si Chloe, inilagay niya ang kanyang buhay sa panganib, at pinunit ang kanyang bubble upang halikan siya. Ngunit pagkatapos nito, siya'y biglang nawalan ng malay. Habang sinusubukan ni Chloe na gisingin siya, dumating din si Mr. at Mrs. Livingston. Sumimpat siya si Mrs. Livingston sa pagkamatay ng kanyang anak, nang tanungin siya ni Mr. Livingston na sabihin sa lahat ang katotohanan.
Napahiya si Mrs. Livingston, at ibinunyag na si Jimmy ay walang kahit anong kondisyon, at biglang nagising siya. Lumabas na pala na pinagsisinungalingan niya siya upang ilayo siya sa kasamaan ng mundo sa loob ng mga taon. Nagulat si Jimmy, ngunit patawarin ang kanyang ina nang sabihin niya na ginawa yon ang lahat para sa kanyang kabutihan. Tinanggap na rin niya ang pag-ibig ni Chloe habang nag-a-upload ang lahat. Cut sa ilang buwan pagkatapos, nagpapakasal na sina Chloe at Jimmy. Naroon ang lahat ng mga nakilala niya sa kanyang paglalakbay sa kasal. Ang mga magulang ni Mr. Livingston, Mrs. Livingston, at si Slim ay ngayon ay magkasama. Ang pelikula ay nagtapos habang nakikita natin si Jimmy at Chloe na umaalis sa isang sasakyan patungo sa kanilang honeymoon. Mag-subscribe para sa mga karagdagang video tulad nito, buksan ang mga abiso, at mag-iwan ng pindot para matulungan ang channel. Salamat sa panonood.